welcome back to my channel, and for today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong vlog. Pero bago yun, kung bago ka sa channel ko, isubscribe mo na yan at pindutin na rin yung bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload. And for today's video nga ay nandito tayo sa aking ninang. So manghihingi tayo ng halaman. Nagdala talaga ako ng camera para mapakita ko na hindi na kailangan tumanggi. May dala na rin akong gunting para kita nyo naman yung mga halaman niya dito. So yan. Napakadaming halaman dito ni Umpe. So yan. Kaya dito talaga ako nag-intro kasi para makahingi na agad tayo ng halaman. Yan mga gumamela ni Umpe. So yan, kita nyo naman. Ito ay halaman lamang. Foxtail daw ang tawag. Ito yung inihingi kong isa. Ano, mandator? Pero may buhay na daw. Baka ibibigay na sa atin yung buhay. Oh my God, buhay na nga. So yan, buhay na po yan. O, ito na. Ay, ang ganda. Ito na lang. Yan, thank you po. Ano ba? Ano pa kaya? Baka ito maganda to, Umpe. Yan. Yan to. Opo. Ito yung Yan. ito sa kabila. Yan yung daming halaman dito. O, ito yung mga rosary plant. Ito ang fortune plant. Salam. Sige po. Kahit mga tatlo. Ito yung fortune plant na sinasabi. Wala, ito yung maganda sa paso. Right, you know? Yun, thank you po. Nakadalawa tayong puno. Okay na po ito. Pa! Ano pa? Ito mga dahon-dahon na yan. Huwag yan, yung pasuloy. Wala pa daw suloy. Kaya ayaw magbigay. May suloy, isa ka. Ano pa? Ito, Umpe. Namatay yung ganto, yung bigay niyong ganan sa akin. Extra mo yun, no? Yung... Yan. Ano eh? Oh, Oho. ito talaga? Really? Oho, namatay yung bigay niya sa akin ganan. Oh my God. Wala, ano to? Ang tawag dito. Peperomia. Or Ito ano, ay? billionaire daw. Ah, ito yung billionaire. Sinasabi. So may billionaire tayo, guys. Kita nyo. Okay, so sabi sa inyo, sulit na sulit ang pupunta ko dito sa Manila. Ang dami ko nang nahingi at mga buhay na nga yung iba. Anong tawag po dyan? Ewan ko lang. Ano ba tawag dito? Talahib. Talahib yung dilaw ang bulaklak. Okay, so kumuha daw tayo ng isa. Umpe, hindi naman masama ang loob nyo. Ay, hindi naman. Konti lang. Huwag na daw akong babalik. Ang mag-anak kayo nung bigay niyo sa akin, o kapareho ko. Alin? Yan. Ito? Oo. Hindi ko lang alam. Ang ganda niya. Natin mo yung kay Nano. Ang ganda. Dito din galing. Ayun, nasa paso ni Kuya Nano. Ito, nabulaklak kasi ito. Anong kulay? White. Yo, may suloy po dito. Salamat sa suloy. Yun. Uy! Magaling! Galing nga! Tama! Kahapon meron na akong mga nakuhang halaman na bigay ni Kuya Nano. And naitanim ko na. Okay, so syempre para mas maging malusog yung ating mga halaman, kailangan nating i-consider kung ano yung lupa na gagamitin natin sa pagtatanim. So kami dito sa amin, meron kami mga lupa na fertilized kasi nga yun ay mga dumi ng baboy. So naipon, then naging lupa na. So yung mga ginamit ko kahapon is fertilized soil na. So yan, ito yung lupa na kinuha ko na doon sa likod ng aming kural ng baboy. At yan po ay naghalong lupa at dumi na ng baboy. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung saan ako kumukuha ng lupa. Okay, so magdala muna tayo ng sako at ng pala. So dito ako sa likod ng kural ng baboy kumukuha. So yan, kita niyo yung mga baboy namin. So yan, dyan lang yan. So dito, medyo masukal lang. Oh my God. So ito ay kamutihan. So dito ako kumukuha ng lupa. So yan. Kita nyo puro hukay na yan kasi nga dito ako nag-uhukay. Okay, so dahil wala pa tayong paso at wala pa tayong budget pambili ng paso, so ang ginawa ko is kumuha ako ng mga bote
bote ng langis, bote ng dishwashing liquid. Then, hinati ko sa dalawa. Pagkatapos, binutasan ko sa ilalim. Then, pwede na nating pantanamnan ng halaman. So, kailangan lang talaga natin na maging resourceful sa paggamit ng mga bagay na pwede nating gamitin pa. Okay, so itong halamang to, paghihiwalayin ko to kasi magkasama sa isang lalagyan. So ito kay Lula. So nag-aakat din ako ng halaman. So hindi ko alam kung anong tawag dito pero maganda siya. Then ito naman yung Inalas Gis. Tapos ito naakat ko din ibang variety naman na kagaya nitong halaman na to. So yan. Okay, so kung papansin nyo, bakit halos maliliit yung halaman na kinukuha ko? Kasi mas na-appreciate ko ang halaman kapag kita ko na lumaki talaga dahil sa inalagaan ko, dahil sa ako yung nagtanim. So yung mga ganito kaliliit at gaya nito, so nakakatuwa kasi pag nakita mo na sobrang laguna at sobrang lalaki na. Kaya ewan ko lang, mas nakakatuwa kasi na kita mo yung pagod mo sa pagdidilig, sa pagtatanim na magiging ganito kagaganda yung halaman. So gaya yan. So yun, ewan ko lang. So comment down below kung kayo ay natutuwa din kapag nakikita nyo na sobrang laki na ng improvement ng mga tanim ninyong halaman. So totoo lang, dati pa, bata pa lang ako, naghahalaman na ako. And ngayon, itong mga nakaraan, di ba naging uso nga itong paghahalaman. So hindi ako makasabay kasi sobrang busy, sobrang dami kong inaasikaso, gaya sa work, pag-aasikaso ng mga dapat kong unahin. So hindi rin ako nakakagawa, kaya mga tutorial yung nagagawa ko. So ngayon na meron akong time para makagawa ng vlog gaya nito, so i-share ko sa inyo kung paano lumaki itong mga halaman na to. So yun. So ngayon naman, dito sa amin kasi maraming alagang gumamela si Lula. So pumutol ako ng mga sanga. So makita nyo itong gumamela sa likod. So yan, yan ay tanim ni Lula lahat. And iba't ibang variety yan. Merong yellow. So yan, yellow to. May yellow, may kulay peach ba to or pink. Then meron din tayong red. So meron ding white si Lola. So nakakatawa kasi ang dali niyang buhayin. Kaya naman nagputol ako ng gumamela para magkaroon din ako ng sarili kong tanim. So Lula, sorry kung pumutol ako ng gumamela sa inyo kahit binibili niyo pa to. So tayo na may maglola. Ano Lola? Okay, so kailangan natin putulin to pagka ganito kahaba para mas makadami tayo ng puno. Putulin lang natin. Then, suksok lang natin para mas mabilis tayo makabuhay.
Okay, so napakahalaga na kapag mag-aaka tayo ng halaman, siguraduhin natin na yung lupa ay naka-intact pa din doon sa mga ugat ng halaman. Tapos dahan-dahan natin paghihiwalayin, lalo na kung kagaya nito na dalawang klase ng halaman. So kita nyo, dalawa magkaiba. So dapat syempre yung ugat niya is ganan. Then dadahan-dahanin nating tanggalin para yung ugat niya ay hindi magkaputol-putol. Kasi yung ibang ginagawa, hinihila nila dito sa puno. So mali po yun kasi maaari maputol yung major na ugat ng halaman and pwede maging cause yun ng pagkamatay ng halaman. Okay yan, so tapos na akong maglipat at magtanim ng ating mga halaman. So iba't ibang variety ito ng halaman. Hindi ko pa masyadong kabisado lahat kasi nga hindi naman ako ganun ka-eksperto pagdating sa halaman. Natutuwa lang ako kasi parang nakakatanggal ng stress yung paghahalaman. So didiligan ko ngayon itong mga halamang to para hindi malanta. So ayun, natapos na tayo sa pagtatanim at pagdidilig nitong halaman. So iintay na lang natin talaga na mabuhay itong mga halaman na to. At i-update ko kayo kapag sumuloy na or kapag yung buhay na yung halaman natin para makita nyo yung improvement. So actually kung gusto nyo naman maghalaman, hindi nyo kailangan bumili ng paso. Yung iba kasi namang problema, wala silang pagtataniman. So marami tayong pwedeng pagtaniman gaya ng ginawa ko. So humanap lang kayo ng mga galon or any container na pwede nating pagtaniman kasi nga makakatulong naman yun sa atin para doon natin simulaan yung pagtatanim natin ng halaman. So hanggang dito na lamang. Kung nagustuhan mo ang video na to, so please don't forget to like, share, subscribe para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you!